Okay, ngayon ipagpatuloy naman natin ang ating talakayan tungkol sa introduksyon ng pag-aaral ng wika. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba o ano ang kaibahan ng wika sa wikain. Ano bang sinasabi, anong kahulugan? Okay. Ano nga ba ang wika? So pag sinasabi nating wika, ang wika ay ginagamit ng maraming tao o ng buong bansa para magkaunawaan. Ito ay may sariling salita at tuntunin. Isang wika, ang ginagamit ng isang bansa. Sa madaling sabi, ito ay ang wikang pambansa ng isang bansa. Halimbawa na lamang ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ano nga ba ang wikang pambansa ng Pilipinas? Ito ay ang wikang Pilipino. So pag sinasabi natin wika, ito ang kabuuan, kabuuan o wikang pambansa na ginagamit ng isang bansa upang magkakaunawaan, kahit saang lupalo pa man mapunta, may isang wika na magbubuklod sa mga tao para magkaintindihan sila. So halimbawa na lamang dito sa atin sa Pilipinas, ano bang wikang pambansa ng Pilipinas? Ang wikang Filipino. Kapag pupunta ka sa ang lupalop man ng Pilipinas, kapag alam mo ang wikang Filipino, ikaw ay hindi mawawala, pwede kang magtanong sa ibang tao, pwede kang kapwa-tao, gamit ang wikang Filipino. So sa madaling salita, ang wika ay binubuklod ang mga tao, sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng unity, nagkakaunawaan. So halimbawa na lamang na wika o sa wika, ang wikang Filipino, kapag sa United States naman or Amerika, ang kanilang wika doon, wikang pambansa nila ay ang Ingles, at sa Espanya naman ay Espanyol. Ngayon, dadako naman tayo sa wikain, Ano nga ba ang wika? Wikain. Okay. So ang wikain naman, ito ang paraan, Paraan ng pagsasalita ng wika, depende sa lugar. Pareho ang wika, okay? Pero magkaiba ang paraan ng pagbigkas o ang paraan ng pagsasalita. Sa madaling salita, ang wikain, ito ay paraan ng pagsasalita ng wika, depende sa lugar o pangkat ng tao. Halimbawa na lamang ang Tagalog ng Maynila, kapag sinasabi nating Tagalog ng Maynila, ito ay ang kanilang paraan ng pananalita ay diretso, walang tono. So kapag ang wikang Tagalog naman or wikang Filipino ng Batangas, napapansin naman natin ang kanilang tono ng pananalita, meron talaga silang ano ba tinatawag ito? Meron silang mga tono, na binabanggit, yun sa dulo. Okay? At ang iba naman, at ang Tagalog or wikang Filipino ng Quezon. Mali pala. Ang wikang Tagalog, ng Quezon. Iba din, meron din pagkakaiba, kumbaga yung tono ng pananalita, yung paraan ng pananalita,
iba din, no, sa Quezon. Yung ganun, no, ang Tagalog ng Quezon. So, sa madaling salita, ang wikain, ito ay ang paraan, no, paraan ng pananalita, no, depende po sa lugar, no, sa pangkat ng tao. Although, pareho, no, pareho ang kanilang wika, no, pareho ang wika, pero pagdating sa paraan, no, pagbigkas, pananalita, magkaiba po. So, yun po ang wikain. Paraan po siya ng pananalita. Kumbaga, variety siya, ng ibang variety. No? Halimbawa na lamang dito sa Quran, yung Chabacano, no, walang tono. Sa kabila naman, o sa Bungyaw, merong iba yung sa kanila, may mga word, no, or mga salita na binabanggit nila na may tono o iba sa Chabacano ng Quran. Parang ganun. Okay. So sa madaling sabi o sa kabuuan, ang wika ito ay ang wika po siya, no, na ginagamit. No, halimbawa na lamang ang wikang Filipino. Samantala, ang wikain naman, ito ay ang paraan, no? Paraan ng pananalita o ng pagsasalita, no? Paraan ng pagsasalita. So, yun po ang pagkakaiba ng wika sa wikain. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga teorya, no, ng wika, no? Pag sinasabi natin teorya ng wika, ito ay ang pag-aaral, no, tungkol saan, no? Tungkol saan? Tungkol sa pinagmulan ng wika. Okay. So pag sinasabi nating teorya ng wika, no, marami po siyang mga teorya, no, na kung saan sinasabi na dito parang dito sa mga ano na to, dito nagsimula ang wika. Pero sa ano talaga, no, sa totoong sinasabi natin, wala talagang eksakto, no, kung saan nagmula ang wika. No, pero kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, no, doon po sinasabi na doon po na sa teorya ng Babel, no, doon po, no, nagsimula ang iba't ibang wika, no, kapag Biblia naman ang basehan. Pero ito ay teorya, no, may mga ibang mga ano din, mga nag-aaral ng wika na sinasabi na dito sa paraan na to nagmula ang teorya o ang wika. Ngayon, unang teorya, no, ang teoryang dingdong, no. Basahin natin ang kahulugan. Ito ay bagay. Bagay, ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay, no, sa kapaligiran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana, relo, tren, at iba pa. So sinasabi, naniniwala ang teoryang dingdong na ang wika daw ay nagmula sa tunog ng mga bagay, no? Na-mention kanina, no? Halimbawa ang tunog ng kampana, no? Ng relo, ng tren, at iba pa. So, naniniwala ang teoryang dingdong na doon daw nagmula ang wika. So, yun ang paniniwala ng teoryang dingdong. Halimbawa na lamang ang tunog ng eroplano, tunog ng doorbell, tunog ng basong nag-uumpugan. So, yun. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang teorya ng wika. So, ano ba yung pangalawang teorya ng wika? Ang teoryang bow-wow. No? Sinasabi sa teoryang ito, no, ayon sa teoryang ito, ginagawa ng tao ang mga tunog na likha ng kalikasan.
ikinakabit nila ang mga tunog na ito upang sabihin ang pinagmulan o tukuyin ang pinanggalingan. So naniniwala ang teoryang Bow-wow na ang wika daw ay nagmula sa kalikasan, no? Nagmula daw sa tunog, no? Tunog ng kalikasan. Ganun. Halimbawa na lamang ang langit-ngit ng puno ng kawayan, no? So kung pupunta tayo sa puno ng kawayan, meron po siyang tunog, no? Na nag-create siya ng tunog. Yung parang yun na nga, langit-ngit, no? Ng puno ng kawayan. Okay. Pangalawang halimbawa, ang tunog ng kulog. So, lahat po yung ang tunog, ang kulog po, ito ay ang nature, no? Sound of nature. Pangalawa, ihip ng hangin. Hampas ng alon sa malaking bato, ungol at huni ng mga hayop, lagaslas ng tubig sa batis, at iba pa. So sa madaling salita, naniniwala ang teoryang Bow-wow na ang wika daw ay nagmula sa kalikasan, no? Sa tunog, no? Tunog ng kalikasan. Pangatlong teorya, ang teoryang pupo. Okay? Una, natutong magsalita ang mga tao. Ayon sa teoryang ito, nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin. Ipinalagay rin na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya rin nagbibigay ng kahulugan dito. Halimbawa na lamang ang pagtawa, no? Paghiyak, pagkabigla, pagtataka, pagdaing at iba pang bulalas, no, ng damdamin. So naniniwala ang teoryang pupo na ang wika daw ay nagmula sa saan? Sa mga gawain, no? Or gawain, no? Gawain ng tao na bunga ng mga lumikha, masisidhing damdamin. Naniniwala ang teoryang pupo na ang wika daw ay nagmula sa gawain, no, ng mga tao, no? Halimbawa yung na-mention kanina, ang pagtawa. So doon daw pag-iyak, pagkabigla, parang gano'n, no, yung mga aktibidad ng tao na nag-recreate siya ng sound. So naniniwala ang teoryang pupo na doon daw nagmula ang wika. Pang-apat na teorya, ito ang teoryang Yam-yam. Okay. Pinapalagay ng teoryang ito na ang mga salitang nilikha ng tao ay nagsasaad na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas, no, o aksyon. So, halimbawa na lamang, pagbabago ng posisyon ng dila ng bibig, dito pinakikilos ng dila. So naniniwala ang teoryang Yam-yam na ang wika daw ay nagmula sa nilikha, no? O salitang nilikha, no, ng tao na nagsasaad na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkukumpas o aksyon, no, sa pamamagitan ng dila, no? Yun. Panglimang teorya, ito ang teoryang Yuheho, no? Teoryang Yuheho. Ang teoryang ito ay ang pagbuo ng salita bunga ng puwersang pisikal. So naniniwala ang teoryang Yuheho, nagmula daw ang wika sa mga nagmula ang wika, no? O ang nagmula, no, ang pagbuo ng salita, no, ay bunga raw ng puwersang pisikal. So halimbawa na lamang ang pagbuhat ng mabibigat, pagsuntok, pagkarate, at pag-ire, no? Halimbawa ng pagbubuhat ng mabibigat, no? Kapag tayo ay nagbubuhat ng mabigat, marahil tayo ay nakagagawa ng sound, no? Kapag mabigat, anong reaksyon, no?
minsan pag mabigat, no, tayo ay dahil sa mabigat, no, ang ating ang ating physical, no, na katawan ay nakagagawa ng sounds, parang ganun, no, naniniwala, no, ayon sa teoryang ito, naniniwala ang teoryang Yuheho na ang wika daw ay nagmula sa puwersang, no, physical, no, na nakakabuo, no, ng isang ng mga tao. Okay? So ganun. Ngayon dadako naman tayo sa pangpitong teorya, no. Ito ang teoryang Tararabum Deay, no. Sinasabi sa teoryang ito, no, ayon sa teoryang ito, no, na ang wika ay nag-ugat sa mga tunog na likha or nililikha na ritualat sa kalaunan ay nagbago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Ang ritual ay sinasabayan ng mga awit, sayaw, incantations o bulong at pagsigaw. So naniniwala ang teoryang Tararabum Deay na ang wika daw ay nagmula sa tunog, no, tunog ng naninilikha ng ritual or ritualat, no, yung sino na aware sa mga or nakapunta na sa mga yung mga albularyo, no, meron silang ginagawang ritual, no, minsan ay umaawit sila, no, sumasayaw, no, nagbubulong, no, parang gano'n, nagbubulong o nagdadasal sila. So yun, parang gano'n. So naniniwala ang teoryang Tararabum Deay na ang wika daw ay nagmula sa ritualan or sa ritual. Parang ritual. Nasa kalaunan ay nagbago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa na lamang, pagluluto at paglilinis ng bahay, pakikidigma at pag-aanit. Ano naman ang ika-8 teorya? So, ang ika-8 teorya ay ang teoryang Tata. Naniniwala ang teoryang ito na ang wika daw ay nagsimula sa galaw o kumpas ng kamay para sa halika na may kasamang tunog. 'Di ba kapag nagtatawag tayo ng tao, no, minsan hindi pa tayo kontento na tatawagin yung atensyon ng tao o pangalan ng tao para pumunta sa atin. Minsan ay tayo ay gumagamit din ng ating kamay upang sumenyas na pupunta sa atin. So naniniwala ang teoryang Tata na ang wika daw ay nagmula, no, sa kumpas ng kamay, no, o galaw para sa halika. Parang halika, punta ka rito. Parang ganun, no. Naniniwala ang teoryang Tata na doon daw nagmula ang wika. No, halimbawa, no, pagkumpas ng kamay, ito na, para sa halika na may kasamang tunog. So, naniniwala ang teoryang ito na doon daw nagmula ang wika. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-siyam. Pang-siyam na teorya ng wika, no? Ito ay ang teorya ng Babel, no? Ito ay ang biblical po ito, no? Kung babasahin natin ang Biblia, biblical po siya, no? So naniniwala ang teoryang ito ang teorya ng Babel ay nagsasabi na iisa lamang ang wika ng tao noong una, no? Ngunit nang magtayo ang mga tao ng Tore ng Babel, pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga wika. Kaya hindi na sila nagkaintindihan at
nagkahiwalay-hiwalay sa iba't ibang lugar. Okay, trivia lang. So, ayon sa mga ninuno natin, no, narinig ko lang din, no, na yun na ang pinagmulan ng wika, no. Ito na ang teoryang Babel, na ang wika daw noon ay isang wika lang, no, lahat ng tao. So, ang mga tao noon ay gumagawa sila, no, o gumagawa sila ng tore, no, doon. Hindi ko alam ang eksaktong lugar, no, basta gumagawa ang mga tao ng tore. Kasi nga ang goal nila is maabot nila, no, ang kung saan daw, no, kung saan ang kaharian ng Diyos, no, parang ganoon ang istorya. Kaya naman, no, nagalit ang Diyos, pinarusahan silang lahat, no. Nagkaroon ng maraming wika. So yun na, para pinarusahan sila ng Diyos, no. So hindi na sila nagkakaintindihan. So ang ending, so hindi na natuloy ang ginagawa nilang tore, kasi nga gusto nila higitan ang Diyos, no. Gusto nilang maabot kung saan ang trono ng Diyos. So yun ang istorya. Okay? Halimbawa, basahin natin ang halimbawa. Hindi na magkakaunawaan ang mga manggagawa sa tore dahil iba-iba na ang kanilang wika. So yun na, sinabi ko kanina. Kaya natigil ang pagtatayo at kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. So dahil sa pinarusahan sila ng Diyos, so nagkaroon, no, o ginawa ng Diyos ang maraming wika, no, upang hindi na matuloy ang kanilang binabalak, no, kasi nga ang goal nila, gusto nilang marating ang kinaroroonan ng Diyos. So yun, dahil nagalit ang Diyos, minarusahan sila, kaya nagkaroon ng maraming wika. So yun ang paniniwala ng teorya ng Babel. Ngayon dadako naman tayo sa ika-10 na teorya, no, ng wika, no, na sinasabi na doon, no, nagmula ang wika, parang ganun. Okay. Ito ang teoryang socio-cultural. Ito ay pinanukala ni Lev Vygotsky, no, isang philosopher, no. Meron siya sa mga sa education, no, philosophy of education. Isa po si Lev Vygotsky, no. Siya po ang nagpanukala ng teoryang socio-cultural. So, naniniwala ang teoryang socio-cultural na natutuhan daw ang wika sa pakikipag-ugnayan. So, agree ba kayo doon? Mahalaga ang kultura at lipunan. Okay. So, naniniwala ang teoryang sosyo-kultural na ang wika daw ay natututunan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan o pakikipag-socialize. Tama nga naman, no? Kapag ang isang tao ay nakikihalubilo, no, sa kabilang o sa ibang kultura. So natutunan din niya, no, ang wika, no, ng mga taong iyon, ng grupong iyon, at ang kanilang kultura, no. Halimbawa na lamang ay group work, no, talakayan at pakikipagkapwa-tao. So naniniwala ang teoryang sosyo-kultural na ang wika daw, no, o ang wika ay nagmula sa pakikipag-ugnayan. Okay. So kayo, anong teorya, no, na sang-ayon kayo na ang wika raw ay doon, no, or sa mga teoryang iyon, ano ang sang-ayon kayo na doon, no, nagmula ang wika? Okay? So, yun. Okay, ngayon dadako naman tayo sa
modernisasyon ng wikang Filipino. Okay? Ang modernisasyon ng wikang Filipino ay ang pagbabago, no? At pagunlad ng wika upang makasabay sa makabagong panahon, lalo na sa teknolohiya, agham, media at globalisasyon. So ang modernisasyon ng wikang Filipino ay nagbabago siya, no? At nag-uunlad, no, ang wika upang makasabay sa makabagong panahon. Okay? Sa panahon natin ngayon, no, sa panahon ng teknolohiya, madaming mga kumbaga, madaming pagbabago, no, sa wika, no, na wika Pilipino. Kaya sinasabi natin ang wika ay dinamiko dahil nagbabago po siya. Okay? So halimbawa na lamang, o dito muna tayo. Paano ito nangyari, no? Una na rito ay ang pagdaragdag ng bagong salita, no? Sa panahon natin ngayon, uso na ang mga salitang selfie, no? Online at vlog. Pangalawa, panghihiram at pag-angkop ng salitang banyaga, no? Halimbawa, ang salitang computer, no? Na hiniram sa wikang Ingles na computer. Kumbaga, pareho pa rin ang kahulugan, iniba lang ang kanyang spelling at ang pagbaybay, no? Pangatlo, paggamit ng Pilipino sa social media, no? Balita at akademya, paghahalo ng wika o code switching. So dito na pumapasok ang Taglish. So halimbawa na lamang sa mga word, sa mga salita o sa mga phrase na naririnig natin, no? Halimbawa, mag-online class ako mamaya. So kung mapapansin natin, meron po siyang nagko-code switching po siya, no? Ang wikang Filipino, online ay wikang Ingles. Kumbaga, inaangkop niya ang salita, no, sa wikang banyaga patungo sa wikang Filipino. Pangalawa, halimbawa, i-send mo sa group chat. O, diba? Taglish po siya, no? I-send. Send sa Ingles, no? Mo sa group chat, Ingles din, no? Kumbaga, hinihiram natin mayroong mga salita na hinihiram natin sa wikang banyaga, no? Para iangkop sa wikang Pilipino. Pangatlong halimbawa, nag-vlog siya tungkol sa proyekto. Saan doon ang wikang o salitang Ingles? Vlog, no? Inaangkop, no, inaangkop ang wikang banyaga sa wikang Filipino. So yun pa ang tawag na code switching o Taglish. Ngayon, dadako naman tayo sa pagkikihalubilo gamit ang mga kasanayang. Okay. Ang pagkikihalubilo gamit ang mga kasanayang pangwika ay ang epektibong pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng wika sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. So, mga kasanayang ginagamit, halimbawa, pakikinig, no? Ang pag-unawa sa sinasabi ng kausap, no? Nakikinig ka. Pangalawa, pagsasalita, malinaw at maayos na pagpapahayag ng ideya. So, ikaw dito na pagsasalita, ikaw ay nagsasalita or nagpapahayag ng ideya ng malinaw. Okay? Pangalawa, pagbasa. Pagkuha ng tamang impormasyon. No? Nagpabasa, nagsaliksik, no? Nagbabasa. No? Pang-apat, pagsulat. No?
Ito ang malinaw na pagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng written communication o pagsusulat. So, yun po ang mga kasanayang ginagamit sa pakikihalubilo, gamit ang mga kasanayan. So, halimbawa na lamang, pakikinig ng mabuti sa opinyon ng kaklase. So, nakikinig. Anong kasanayang ito? Pakikinig. No? Kasi nakikinig siya. No? Pakikinig ng mabuti. No? Nakikinig siya ng mabuti sa opinyon ng kanyang klase. Pangalawang halimbawa, maayos na pagsagot sa guro o kaibigan. Dito ay, anong kasanayang ito? Tama, pagsasalita. No? Maayos ang kanyang pagsagot sa guro, no, o sa kaibigan. Dito ay nagsasalita siya. Ito ay kasanayang pagsasalita. Pangatlo, pagbasa ng mensahe bago tumugon. Anong kasanayang ito ang ginagamit? Pagbasa. Malinaw naman. Pagbasa ng mensahe bago tumugon. Meaning, nagbabasa muna binasa muna ang mensahe bago magbigay ng o mag-response o tumugon sa nabasang mensahe. Okay? Pang-apat, pagsulat ng malinaw at magalang na chat o liham. So, anong kasanayang ginamit dito? Tama, pagsulat. Klaro naman siya, no? Pagsulat ng malinaw at magalang na chat o liham. So, hanggang dito na lamang. Naway may natutunan kayo sa aking pagtatalakay ngayong sa oras na ito. So, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Maraming salamat sa oras at pakikinig. So, yun lamang po. Mag-ingat ka.